pangalawang video patungkol sa buhay ni Abraham. Doon po sa nauna ay ipinakita ko sa inyo ang ilan sa mga layunin ng Diyos sa pagtawag at pagpili kay Abraham. At isa sa mga dahilan ay upang ipakita sa atin ang pananampalataya ni Abraham at upang siya ang maging modelo natin sa ating pananampalataya. Hindi lamang po sa atin, kundi maging sa mga nauna sa atin, walang iba kundi ang mga Hudyo. Nang pumarito ang Panginoon, ay isa sa mga binibigyan niya ng diin tungkol sa mga Hudyo ay kung ano ang uri ng pananampalataya meron si Abraham. Sa sinulat ni Juan, ay makikita natin doon na may mga ilang Hudyo na sumampalataya sa Panginoon pagkatapos niyang ipangaral ang tungkol sa kanyang ama. Subalit nang hamunin na sila ng Panginoon tungkol sa pagpapatuloy sa kanyang mga salita upang lubusang maging malaya sa kanilang mga kinagisnan at sa kanilang mga tradisyon ay nagkaroon na po ng problema. Nais kong tignan po natin yung lugar na yon sa aklat ng Juan, Kabanata 8 at makikita natin mula talatang 31 hanggang 39 ang aking sinasabi sa inyo. Dito po ay mababasa natin kung paano po nagalit ang Panginoon sa mga Hudyo sapagkat ayaw nilang magpatuloy sa Kanya. Nais nilang ihalo yung mga tradisyon na natutunan nila tungkol sa lumang tipan, sa kanilang kinagisnan. Subalit hindi nila matanggap ang Panginoon bilang mula sa Diyos sapagkat nahahayag po ang kalalagayan nila sa espiritual. At yan ang dahilan kaya ayaw nilang magpatuloy sa mga salita ng Panginoong Kristo. Malalantad ang marami sa kanilang buhay sa pamamagitan ng liwanag na taglay ng ating Panginoong Kristo. Minsan ay sinasabi din po natin, you will know the truth and the truth shall set you free. Subalit kalimitan ay ayaw pong magpatuloy sa mga salita ng Panginoon. Nais ko po ipakita sa inyo ang isang katotohanan na hindi po biglaan na alam natin ang lahat ng bagay nang kilalanin natin ang Panginoon bilang Panginoon o kaya sa kasabihan natin ay tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay. Napakahalaga po ng pag-aaral upang unti-unti ay makita natin ang ating mga sarili, mahatulan natin ang ating mga kalalagayan sa buhay, at maging malaya tayo unti-unti sa ating mga natututunan. Nang sabihin ng Panginoon, you will know the truth and the truth will set you free. Ito po ay isang proseso na pagdaanan ng buhay ng mga sumampalatayang ito at ganyan na rin po sa atin. Upang unti-unti ay makalaya sila, mabago sila sa kanilang mga pamumuhay. Katulad po ng sabi ko ay hindi lahat ay nalaman natin nang kilalanin natin ang Panginoon bilang tagapagligtas. Ang susunod na hakbang nga ng isang mananampalataya na nararapat sa kanyang pamumuhay ay ang pagpapatuloy sa mga salita ng Panginoon. Pero isang mahalagang bagay na ipinapakita ko rito sa inyo na may mga Hudyo na sumampalataya sa Panginoon. Kung babasahin po ninyo mula talatang 29 ay makikita nyo na nangaral ng Panginoon tungkol sa Ama. May mga Hudyong sumampalataya, subalit para sa kanila ay sapat na yung bagay na yon. At nang sabihin ng Panginoon ang kalayaan ay inaakala nila na hindi sila mga alipin sa literal na buhay. Sapagkat sila'y mga lahi ni Abraham. Hindi sila pumasok sa lahi ng Israelita upang angkinin ang bagay na yun, kundi sila ay mga literal na galing sa salin lahi ni Abraham. Subalit sa Panginoon naman, ang tinutukoy niya na pagiging alipin ay alipin sa kasalanan. So makikita po natin na meron pong mga katulad ng mga Hudyong ito na kiniklaim lang yung kanilang kalalagayan sa Panginoon bilang tagapagpalaya sa kasalanan, at yun ay sapat na. At kiniklaim na rin na sila ay mga anak ni Abraham dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Sabi nga po rito sa talatang 39, bilang tugon sa sinasabi ng Panginoon, sabi nila, Abraham is our father, they answered. At ang sagot naman ng Panginoon, if you were Abraham's children, Jesus said, then you would have do the things Abraham did. Yan po ang sabi ng Panginoon sa kanila na kalaunan ay makikita natin na nauwi sa bangayan. So ang punto ko po rito ay makikita natin na napakahalaga ng pruweba ng ating mga pamumuhay kung tayo o kung kaya ay inaangkin natin na tayo ay mga anak ni Abraham sa pananampalataya. Isang katotohanan naman po na sinabi na aklat ng Galacia 3, Kabanata
o talatang 26 hanggang 29. Nais ko pong basahin sa inyo. You are all sons of God through faith in Christ Jesus. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourself with Christ. There is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, for you are all one in Christ. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. So dito po ay makikita natin na ang mga sinasabihan ni Apostol Pablo ay mga hentil. At sinasabi nga niya na tayo nga ay anak ni Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo at hindi basihan kung tayo ay Hudyo o hentil. Katulad po ng sinabi ko sa naunang video na pangako ng Diyos kay Abraham na magmula sa kanya ang isang bansa, yan po ang Israel, subalit ang lahat ng bansa ay pagpapalain sa pamamagitan niya. At ngayon ay malinaw na po sa atin na yan ay sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Nais kong tingnan natin kung anong uri ng pananampalataya meron si Abraham at buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Hebreo, Kabanata 11. Ang ginagawa ko po rito ay hindi doon nakasentro sa aklat ng Genesis ang aking pag-aaral. Sapagat ako'y naniniwala na marami pong mga isinulat tungkol kay Abraham sa banal na kasulatan. He is so prominent that a lot of writers of the Bible wrote about him, Old Testament and in the New Testament. Pero higit akong naniniwala na ito ay katuparan ng pangako ng Diyos na magiging dakila si Abraham. Ang kanyang pangalan ay kikilalanin at ito na nga ang nangyari sa banal na kasulatan. At dahil nga po sa napakaraming pangako kay Abraham ay halos lahat ay umaangkin na mga galing sa kanya. Sa ating kapanahunan at makikita natin na maging ang mga Hudyo o sa mga Hudyo ay kailangang makita sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya being expressed by their acts or works ay may pakita na meron silang resemblance of faith to Abraham. So kung tatanungin kita sa ngayon, bilang isang mananampalataya, meron ka bang pananampalataya na katulad ni Abraham? Sapagkat makikita natin na yan ay napakahalaga para sa Diyos. So basahin po natin ang Hebreo 11 mula talatang 8 hanggang 11. Na ganito po ang sabi, By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. By faith, he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise. For he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. By faith, Abraham, though he was past age, and Sarah herself was barren, was enabled to become a father because he considered him faithful who had made the promise. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. So ngayon po as a faith model para sa atin, anong nakikita natin sa pananampalataya ni Abraham? At yan po ang nais ko ipakita sa inyo mula sa mga talatang ito. So sana po ay alam din ninyo ang kwento ng buhay ni Abraham sa Genesis. Napakahalaga po nun para as I expose all these verses, ay ikukunik ko po siya doon sa Genesis at sa mga ilang lugar dito sa banal na kasulatan upang lalo nating makita kung anong uri ng pananampalataya at buhay meron itong si Abraham. Ano nga bang meron sa pananampalataya ni Abraham? Sa talatang 8 ay sabi po rito, By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as an inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. At ang unang punto na nais ko ipakita sa atin ay ang tungkol sa pananampalataya ni Abraham na laging may kalakip na gawa. When there is a word from God, he would obey. At yan ang nais kong makita natin that the faith of Abraham is entwined with obedience. Obedience po. Tandaan po natin na ang pananampalataya ay hindi lamang po ito sa isipan tungkol sa Diyos o paniniwala sa Diyos, kundi ang bawat pananampalataya kung kinakailangan ay maipakita sa pruweba ng ating mga gawa.
Sa bahagi ng sinulat ni Santiago tungkol kay Abraham ay sinasabi niya na maging ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Ang problema ng mga demonyo ay hindi sila makagawa ng mabuti kaya sila ay nanginginig sa harapan ng Diyos. Kaya doon nga sa sinulat ni Santiago ay makikita natin na show me your faith and I will show you my faith through my deeds. Nais kong malaman ninyo na sa Hebreo 11 ay binaybay ng sumulat ang mga tao na sumampalataya sa Diyos at ipinakita niya sa pamamagitan ng kanilang mga gawa kung anong uri ng pananampalataya meron sila. At nais kong malaman ninyo, hindi lamang po siya sumulat sa mga Old Testament people or men, but he also wrote about the people after the Lord Jesus Christ. Meaning, nung umakyat ng Panginoon sa langit. And this is the time of the new covenant. This is a time of grace. And even with that grace, we must have to prove by deeds that our faith is authentic. Sinasabi ko po yan sapagkat marami pong mga nagtuturo na ang pananampalataya ay paniniwala lang tungkol sa Diyos, sa kanyang mga ginawa o sa Panginoon Kristo at tungkol sa kanyang pagliligtas at hindi na kailangan makita o maiprove ito sa pamamagitan ng mga pagsunod sa mga sinasabi ng Panginoon. Kung babalikan natin ang pananampalataya ni Abraham na may pagsunod ay makikita natin na sumunod sa Diyos kahit hindi niya alam kung saan siya papunta. As long as Abraham has the Word of God or had the Word of God, he would obey God. Ipinakita ko doon sa naunang video na mahirap talaga ang ginawang hakbang ni Abraham nang sundin niya ang Diyos, na iwanan niya ang kanyang bansa, iwanan niya ang kanyang mga tao, at iwanan ang kanyang sambahayan upang sundin ang Diyos. At yan ang nais kong makita natin sa ating buhay, na kapag alam natin na ang salita ng Diyos ay para sa atin, ay kunin natin yung mga pangako ng Diyos and then live out those things that we need to obey, the conditions of God, upang sa gayon ay tuparin niya naman ang kanyang mga pangako sa atin. Nawa po'y maging malinaw sa atin ang katotohanan yan. Sinasabi ko po ito sapagkat marami ay pumipili lamang po ng mga talatang magaganda sa Biblia, yung mga pangako ng Diyos at aangkinin yun at pagkatapos ay iiwanan ang mga kondisyones ng Panginoon na kalakip nito. At yan po ang ating kapanahunan. If we claim to be disciples of Christ, there are steps to obey Him and follow Him, and Christ never promised an easy walk with Him. Ulitin ko po, hindi nangako ng madaling buhay ang Panginoon sa mga nais sumunod sa Kanya. Kahit saan nyo tignan ang Biblia ay makikita nyo na para sa Panginoon ay huwag ka na lang susunod kung umaasa ka ng masarap, maganda, maalwan na buhay kung nais mong maging tagasunod niya. Isang bagay pa mga kapatid, na kung si Abraham ay tinantya niya muna, pinag-aralan niya muna kung paano mahakbang na gagawin niya o kaya inalam niya sa Diyos kung ano ang kanyang mga daraanan o kung ano ang kanyang kahantungan, ay malamang aatras si Abraham sa panahon pa lamang ng pagtawag ng Diyos sa kanya. Sinasabi ko po yan sapagkat maraming Kristiyano ay pinag-aaralan muna maigi ang kanilang mga gagawin, ang kanilang mga hakbang, ang maaaring mangyari kapag sumunod sila sa Diyos. At ito ang dahilan, kaya kakaunti lamang po ang tunay na ibuhos sa Panginoon ang kanilang debosyon o kaya ay iwanan ang mga bagay-bagay na hadlang sa kanilang pagsunod sa Diyos. So one of the elements of Abraham's faith is that he obeyed. Do you have an obedience like Abraham? Huwag po natin alisin ang pagsunod sa Diyos because we are in the kingdom of God. Where there is a king, there is a command. And we as subordinates must have to obey Him humbly and with faith. Yan po ang kaharian ng Diyos na ating inaangking kinabibilangan sa kasalukuyan. Nais ko pong sabihin sa inyo na ang pagsunod na ito ni Abraham hindi lamang po sa simula. Later on ay makikita natin yung huling pagsubok kay Abraham na ialay ang kanyang pangakong anak sa Diyos ay ginawa po niya nang walang pag-aalinlangan. Yan po ang pananampalataya ni Abraham at yan ang katanungan ko sa iyo. Ang iyo bang pananampalataya ay may pagsunod kahit ito ay tila mahirap at imposible
na mangyari ang pangako ng Diyos. So that is one of the elements of Abraham's faith. It was an obeying faith. Ang pangalawa ay ang pagsasakripisyo. Basahin ko po sa inyo ang talatang 9. Nasabi po rito, by faith he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise. Nais ko munang makita natin yung bandang huli ng talata na kung saan ay binabanggit si Isaac at si Jacob na mga anak ni Abraham ay nagpakita ng ganito ring pananampalataya nang sila'y magtiis na mabuhay sa ilalim ng tolda alang-alang sa pangakong ito ng Diyos. So ang pangalawang elemento ng pananampalataya ni Abraham na nakikita po rito ay tungkol sa pagsasakripisyo. Napakalaki po ng sakripisyo ng Abraham nang tumugon siya sa tawag ng Diyos sa kanya. Nabanggit ko na po ng ilang beses yung mga bagay na iniwanan niya doon sa kanyang nilisang lugar. Subalit mula doon ay pupunta siya sa isang lugar na hindi niya alam. Samantalang malamang doon sa Mesopotamia ay maaluan na ang kanyang buhay. Napakarami po ang pagsasakripisyo ni Abraham maging sa mga hakbang papunta sa lumang pangako. Iniisip ko na si Abraham nang siya ay sumunod sa Diyos ay tila siya pa ang humawan sa mga damo na kanyang dadaanan patungo sa lugar na ito. May mga tao sa lugar na ito ng Canaan because this is the promised land to Abraham. Pero sa tingin ko ay masukal pa. Kung iisipin natin ang lugar na ito o mga lugar na ito ay minsan ay makakita ka ng mga tumpok ng bahay sa mga malalayong lugar katulad ng lugar ng cities of the plain na mababasa natin doon sa Genesis 13 o kaya ay plain of the Jordan na yun later on ang Sodom o kaya ay Gomorrah, the cities of Sodom and Gomorrah. Pero dito sa lugar ng Canaan ay tila makikita natin ang mga tao ay hindi pa gaanong marami. Later on sa paglalakbay ni Moises ay sinabi niya sa mga Israelita o sinabi ng Diyos sa kanya na kailangan sabihan ng mga Israelita na hindi sila magmalaki at manalig sa Diyos na ibibigay sa kanila ang lupain ito at ang dahilan kay ibibigay ito sa kanila sapagkat may mga tao doon na namumuhi ang Diyos sa kanilang pamumuhay. Isang bagay na lamang po na ang lugar na ito ay talagang maganda, ang lupain ng Canaan. Maganda kapag sila ay manalig at sumunod sa Diyos sa kanyang mga ipag-uutos at alam natin kung ano ang mga nangyari sa buhay ng mga Israelita sa lugar na ito. Ngayon ay tatanungin kita, mayroon ka bang pagsasakripisyo tulad ni Abraham? Tulad ng sabi ko, ang Panginoon ay hindi nangangako o hindi tumatawag ng mga tao na naghahanap ng maaluan ang buhay o magiging maaluan ang buhay kapag sila ay sumunod sa Kanya. Ang totoo ay tinatanggihan ng Panginoon ng mga tao na walang pagpapakasakit sa kanilang pagsunod. At tanda po na lagi nating narinig ang aklat ng Marcos 8:34 hanggang 36 o 37. If anyone wants to follow me, he must deny himself, take up his cross, and then follow me. Then sabi niya, what good is it for a man to gain the whole world yet forfeit his soul? Tinatawag ng Panginoon ang mga tao sa kanila upang sila'y masagip sa mundong ito sa pagkamakamundo at magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Pero hindi nangangako ang Panginoon ng maaluan na buhay, kundi kailangan ng pagsasakripisyo. Later on ay makita natin ito sa buhay ng mga lagad na sila man ay nagsakripisyo. Ganon din naman sa mga sinulat ng mga apostol that they are always urging the believers to sacrifice for God. And they needed to know that sacrificial life is needed to follow the Lord. Pansinin niyo ito mga kapatid, na sa Biblia, si Satanas ang nangangako ng laging maaluan, maganda kaysa sa Diyos. Nasasabi ko po ito sapagkat may mga mananampalataya na laging ang kanilang inaalok sa mga tao ay maaluan na buhay, walang pagsasakripisyo, at ito ang kinahuhumalingan ng ating kapanahunan. Maraming tao ay ganyan ang kanilang hanap sa pagsunod sa Diyos. Wala silang gagawin and they are enjoying the presence of God and they are enjoying the benefits of Christ's sacrificial work.
Tama lang na angkinin natin ang mga ginawa ng Panginoon, but that's not all. As a believer, we need to sacrifice. Maalala ko yung sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Antioquia. Nasabi sa kanila, we will go through many hardships to be able for us to enter the kingdom of God. These are already believers. Meaning sa panahon na yan ay wala na po ang Panginoon, umakyat na sa langit, at tila hindi nagbago, o kaya ay hindi nagbago ang ebanghelyo ng mga apostol dahil tapos na ang pagsasakripisyo ng Panginoon. So sa buong buhay ni Abraham, doon sa Kanaan ay tumahan siya o kaya ay namalagi siya sa mga tolda na katulad ng sabi ko, yun ay malaking pagsasakripisyo para sa kanya. Ngayon ang tanong ko po sa inyo, o tanong ko po sa iyo, ay naniniwala ka ba na kailangan mong magsakripisyo upang sa ganon ay makasunod ka sa Panginoon o kaya ay maipakita mo na totoo ang iyong pananampalataya? Alam niyo ang dahilan kaya hindi ito matanggap ng maraming nagsasabing Kristiyano ay hindi nila alam kung ano ang layunin ng kaunting pagsasakripisyo para makasunod sa Panginoon. Sa aklat ng 2 Pedro 1 ay sinasabi doon that sufferings develops perseverance. But also sa aklat ng Roma 8 ay makikita natin na ito ay kinakasangkapan ng Diyos upang patuloy tayong manangan at manalig sa Kanya at mangyari ang Kanyang plano na tayo ay gawing hubugin sa wangis ng ating Panginoon Kristo. So ang suffering po o kaya ay sakripisyo sa Panginoon is not just a sacrifice, sapagkat marami ay gumagawa ng sakripisyo alang-alang sa kanilang pagiging religyoso. But it is an action or a step to show that we love God and that we are willing to be molded in the likeness of Christ Jesus. Kaya minsan pa ay tanungin kita, willing ka ba na magsakripisyo alang-alang sa iyong pananampalataya upang maangkin mo na anak ka nga ni Abraham sa pananampalataya? Puntahan natin ang susunod at sa talatang 10 ganito ang sabi, for he was looking forward to the city with foundations whose architect and builder is God. Tingnan niyo po ang pananampalataya ni Abraham. Alam niya na yung Kanaan ay hindi niya matatanggap ng literal sa kanyang sarili. It will only be for his descendants. Pero si Abraham ay nakatanaw doon sa walang hanggang siyudad na ibibigay sa kanya ng Diyos. Ito po isang bagay na nais kong makita natin, that even though he was promised temporal things, he doesn't look onto those things. He looked forward unto the eternal promises of God. Dapat din po ay ganyan tayo. Umaasa tayo sa higit na mas mahalagang bagay, mga walang hanggang bagay na pangako ng Diyos o magmumula sa Diyos kaysa dito sa mga temporaryong bagay sa mundong ito. So ang pananampalataya ni Abraham ay umaasa siya hindi sa mga bagay na nakikita niya o kay pangako ng Diyos na temporaryo sa kanya. Nawa po'y magkaroon tayo ng ganitong puso o pananampalataya na huwag nating ituon ang ating puso sa mga bagay sa mundong ito. Lalo na po sa atin na mga New Covenant believers. Maalala ko nga ang sabi ng 2 Korinto 4:18 na ganito, so we fix our eyes on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Naniniwala po ba tayo na lahat ng bagay na nakikita natin ay temporaryo? Naniniwala ba tayo na lahat ng bagay na nasa sa atin ay temporaryo? Pag-asa ba natin ay ang walang hanggan na pangako ng Diyos? Kung tayo ay naniniwala sa mga ganitong bagay, mga kapatid, ay napakahalaga that we need to know to convert the temporary things into eternal things. At yan ay isa sa mga sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Provide first for you in heaven. Sa panahon ito na pinagdadaanan ng mundong ito ay makikita natin that everything will come to naught, mawawala. Mauwi sa lahat ng wala ang mga bagay na pinagpapaguran natin. And so start thinking about those things na maaaring mawala sa iyo na walang katuturan. And think about eternity. Convert those things into eternal things. Di ba nga sabi ng Panginoon, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, doon ay walang tangang sumisira, walang magnanakaw, na maaaring nakawin. At yan ang nais ng Panginoon na gawin natin sa mga temporaryong bagay na nasa sa atin sa mundong ito.
At para naman doon sa mga may mga pinagdadaanan, these are all temporary things. It is written that in Christ we have been victorious. He have overcome the world. Na ang ibig sabihin ay lahat ng hirap ay napagtagumpayan niya sapagkat siya'y umaasa sa bagay na walang hanggan. At nais kong basahin ninyo ang Roma 8:17 tungkol sa bagay na yan. Actually, ganito po ang sabi doon. Now, if we are all heirs with Christ, then we are also heirs with His sufferings. At ang mga bagay na yan nagagawa lang natin kapag tayo ay umaasa at nakatingin sa walang hanggan na mga pangako ng Diyos. Puntahan po natin ang panghuli sa verse 11, ganito ang sabi niya, by faith Abraham, though he was past age, and Sarah herself was barren, was enabled to become a father because he considered him faithful who had made the promise. So makikita natin dito that Abraham's faith was a trusting faith. Nagtitiwala siya sa Diyos. Natutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Sa talata ay makikita natin na ang tinutukoy tungkol sa kanyang magiging anak na pangako ng Diyos o katuparan ng pangako sa kanya ng Diyos na anak. Sa bagay na yan ay makikita natin na si Abraham ay nagkaroon ng pagkukulang. Ang totoo ay hindi lamang siya kundi maging ang kanyang asawa na inalok siya na tabihan ng kanilang aliping babae na si Hagar upang tuparin o ganapin ang pangako ng Diyos. Alam niyo, marami tayong makikitang aral sa hakbang na ito ng mag-asawa. Number one, they are working on the promise of God. At alam po ninyo, kung pag-iisipan natin ating kalalagayan bilang mga mananampalataya sa Panginoon sa ngayon, ay meron po itong inilalarawan na ang mga bagay-bagay na ginagawa natin should be done through the help of the Holy Spirit, which is the grace of God. And never work it in a man's faith. Nais ko na rin pong sabihin sa atin na sa kasalukuyan ang mga mananampalataya, they don't operate in gift. They operate in their abilities, in their talents, na lahat ng yan ay mauuwi at tila katulad ng ginawa ni Abraham na gawa ng laman. Pansinin niyo maigi ang aking sinasabi mga kapatid, that today the churches are operating in the flesh. At yan ay kung maingat kayo, makikita nyo na halos lahat ng aspeto na nangyayari sa mga loob ng mga lokal na iglesia ay mga gawa ng laman. They are the works of the flesh and are operating in the ways of the world. Bilang nasa Bible school ay kailangan yung maunawaan yan. Ang nangyaring ito kay Abraham nang tabihan niya ang kanyang aliping babae na si Hagar ay ginawa ng Diyos na pamantayan upang sukatin ang ating mga ginagawa sa ubasan ng Diyos kung ito nga ba ay gawa ng laman o gawa ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Alam niyo po, sa totoo, sa nangyaring ito, si Abraham ay nagkaroon ng malaking problema dahil sa hakbang na ito. Kung babalikan po ninyo, doon sa aklat ng Genesis, ay tila umabot ng 14 na taon bago kausapin muli ng Diyos si Abraham. Puntahan nga po natin at tingnan natin sa aklat ng Genesis chapter 16 sa dulo nun at pagkatapos ay sa 17 for us to determine kung ano ang nangyari dito kay Abraham. Ganito po ang sabi ng 16, 15, and 16. So Hagar bore Abraham a son, and Abraham gave him the name Ismael to the son he has born. Abraham was 86 years old when Hagar bore him Ismael. Huwag niyong pansinin ang chapter at tingnan ninyo ang verse 1. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Walk before me and be blameless. So from 86 to 99, meaning 13 to 14 years na hindi kinausap ng Diyos si Abraham because of that folly. At makikita nyo na sinabi ng Diyos, sabi niya, walk before me blameless. Dahil dinumihan niya ang kanyang relasyon sa Diyos. At saglit na itinago ng Diyos ang kanyang presensya kay Abraham. For 14 years, God never spoke to Abraham. Bukod pa sa problema na dulot ng pagkakaroon niya ng anak sa babaeng ito at sa pag-aaway-away ng mga babaeng ito. Now, ano po ang punto ko rito? Ang punto ko ay nais kung makita nyo that Abraham had some blunders, shortcomings before God, even as he has faith.
even as He is the Father of faith. Pero kung makikita nyo, ay madalang ang naging pangungusap ng Diyos sa Kanya. Kaya kung tatanungin ko kayo, madalang ba o madalas ang pangungusap ng Diyos sa inyo mula sa Kanyang mga salita? Nawa po ay maging aral sa atin ito mula sa buhay ng ating ama sa pananampalataya na si Abraham. Ang isa pang bagay na nais kong itanong sa iyo, ay okay lang ba na ang Diyos ay hindi nangungusap sa iyo? Sanay ka ba na hindi nangungusap ang Diyos sa iyo? And then I want to challenge you, there could be problem in your relationship with God. Sa New Covenant, mga kapatid, ay pinapatawad naman tayo ng Diyos at kinakalimutan ng ating mga kasalanan, but there will always be consequences of those sins na ginagawa ng Diyos upang hindi tayo masanay sa pagkakasala sa Kanya. Hindi lamang po yan ang naging pagkukulang ni Abraham. Ang mahalaga, nung kausapin siya ng Diyos dito, we observe that he bowed his head and believed in the Lord as God strengthened him in the faith. So kung babalikan po natin ang apat na bagay na ipinakita rito ni Abraham nung siya'y tawagin ng Diyos upang maging modelo sa atin sa ating pananampalataya, is that his faith is an obeying faith. Tandaan ninyo na laging kalakip ng pananampalataya ang gawa. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. As long na merong nire-require ang Diyos sa atin, we need to obey. There are times that we need to be still and do nothing. But mostly, ay makikita natin that there are the words of Christ for us to obey, to live in the faith. Ang pangalawa tungkol sa pananampalataya ni Abraham ay ang pagsasakripisyo. Sacrificing faith. Marami na akong nasabi tungkol sa bagay na yan, pero mahalaga na pag-aralan mo pa. Ang pangatlo tungkol sa pananampalataya ni Abraham is that he has hoping faith, umaasa sa Diyos. At ang huli ay mayroong pagtitiwala. Nais ko pong maunawaan nyo ang bagay na ito na si Abraham ay nagkaroon ng anak na si Isaac na siyang pangako ng Diyos sa panahon na hindi na nila kayang gawin ang bagay nito sa kanilang sarili. Doon po ay walang kakayanan si Abraham na gumawa kundi manalig o kaya ay sumampalataya lang sa Diyos. At yan ang nais ng Diyos sa ating pananampalataya. It is not the work of the flesh, it is the work of faith. Nais ko magtapos sa bagay na ito. Napakahalaga na tayo ay umaasa sa Diyos at tinatrabaho ng Diyos sa ating pananampalataya na mawalan tayo ng pag-asa sa ating mga sarili. Lagi po akong nagtatanong sa mga mananampalataya, can you spell God? And they all shouted, capital D-O-D. Sabi ko sa kanila, kahit grade 1 ay kayang sabihin ang bagay na yan. Do you know that when I spell God, I spell it capital H-O-P-E. We have a living hope. But also, we need to trust God because God is pleased in a living faith. So ipinakita ko po sa inyo kung ano pong uri ng pananampalataya meron si Abraham. It is a faith with a future. At kung gusto mo ng may pananampalataya na may kinabukasan, kailangan mayroon siyang elemento na katulad ng mga elementong ito ng pananampalataya ni Abraham na ipinakita ko sa inyo. Magandang araw po. Pagpalain tayo ng ating dakilang Diyos, ang Diyos ng mga mananampalataya. God bless.